Ah, actually pare, agree naman ako doon sa sinabi ni Coach Yeng. Nabanggit na rin talaga yan, nagkakaroon ng imbalance at ang worry talaga nila is pare, hindi itong first 2-3 years dahil alam mo naman pare, di ba, pagka pumasok ka, rookie player ka, rookie contract din yan, may ceiling lang din yung pwede mong tanggapin na salary dyan, pero papalo lahat ang metro nito pare, pagtapos ng third year, itong mga players. Pag naghingi na ng kontrata, nag-renegotiate na sila, nako, sky's the limit. Ito ngayon ang tanong. Totoo, magkakaroon ng imbalance, baka mauwi sa teams na malalakas ang mas malalim ang bulsa, malalim ang budget, mas gabalo ng pera. Pero ang iniisip ko naman dyan, pero for the meantime, for the next 3 years, dapat, ito, masasabi ko lang sa mga teams na dapat pagkapirma ng bata, kailangan pinaghahandaan yun yung expiration date ng contract ng bata kasi kayo pa rin ang right of first refusal. Yes, hanggat hindi nyo nire-release yan, talagang nasa inyo pa rin yan. Pero ang base move na lang talaga dyan sa bata, sa inyo, siyempre sa mga kumpanya dyan na gawan nyo na lahat ng paraan para nyo makuha, ma-entice yung bata, pangarap nyo sa kanya, playing time, di ba? Hindi, walang pinagkaiba yan doon sa bilig pare, tsaka PBA na ba, pupuntang bilig, hanggat nandiyan kung anong pwede mong ibigay mo na. Kung pwedeng 10 na lang kayong maglaro sa PBA, wag na kayo mag-12 para lang ma-accommodate yung player kasi ginawa namin nung araw sa Pure Foods yan, practice player na lang yung last 2 players namin para lang ma-accommodate yung siyempre yung salary. At siyempre, ano yan it's panahon yan para mag-a-assess, mag-evaluate lahat ng teams, talagang i-analyze kanila, titingnan yung strengths and weaknesses mo, anong opportunities na pwede nila makita sa'yo, threat ka ba, yan ang mga malalaking bagay dyan Pero ang upper hand parati, uulitin ko, is yung mother company, which is yung unang nag-draft sa'yo. Hanggat tumanda ka, hanggat lolo ka na, kung sino yung huling nilaruan mo, yun ang may right sa'yo. Ang poaching, piracy, sulutan, you name it, tampering, common na yan. Nabanggit ko na yan, pre. Talagang normal na sa atin yan. Commodity lang yan. Walang personalan, trabaho lang, numero lang ang titignan dyan. Oo, hindi. Wala nang sentimento de asukal dyan. Basta pa nakita nila yung amount, ilang taon ang binigay, anong extra ang binigay, anong side contract. Kung may side contract basta anong pangarap, direction sa'yo ng coach. Mismo yung coach mismong gumaranti. Talagang lahat ng bagay pwede magbago. Hindi mo na rin pare sa akin, sa nakikita ko pare, sa tagal na rin natin na nagiging dito sa PBA, hindi na rin pare nagkakaiba itong basketball sa politika pare. Sa politika pare, nakikita ko it's more on addition Pag ikaw mahina kang team, yun ang napupuna ng 100 million na taga-subaybay ng talakas natin na it should be addition. Nagpapalakas ka, Terra Firma, Blackwater, Rain or Shine, o katulad ni Coach Yeng, nagpapalakas siya, talagang addition, dagdag siya talaga ng player. Ginaranti sa kanya, wala tayong ite-trade dyan, sabi ni Boss Raymond Yu. Di expectin mo yun na for the next 3 years, todo si Coach Yeng. Tapos, itong sa mga, doon sa mga iba naman, na walang ganung guarantee, nako, ewan ko, paano mangyayari sa inyo kung halimaw ang mamaw ang player na nakuha nyo. Malupit maglaro, katulad ng mga first 10, halos talagang mahina, 6'4" and above lahat. Pare, nakakita mo? Talagang pambuo lahat, panggera, nakita mo ng katawan, matitibay. Yun na lang magkakasubukan. Ano kaya ang adjustment nila sa laro?